And that point, in that time and point, before continuing singing those gospel songs, uh, I intended to share subject this evening that I am trusting and believing that this is so very important for each every one of us, especially to us Filipinos, is because election is nearing, campaign period is nearing, coming, or going on for national position election in local as well as local election. And so I want to share with you this subject this evening or morning, whatsoever. It's evening here and in the Philippines, of course. At ipagpamanhin ninyo mga kapatid, kakabsat, kakailan ay binggit, for example, I intended na dati kat pang-national, hopefully nga dadagiti kakabsat tayo dita baba, kay Locanuan, Katagalugan. So I'm going to use the Tagalog language, maybe karamihan, most of the time, I'm going to speak in Tagalog para maintindihan din naman ng ating mga kababayan na mga Katagalugan. And for the information of our brothers, sisters, friends in the other countries, ang Tagalog or Filipino language is our national language. And our language here in the northern part of the Philippines or Luzon is Ilocano. Ilocano. In Ilocano language, there we meet together. But my personal dialect is Kankanae, which is an Igorot language also. And so I was so blessed that I was able to speak a little in English and also in Tagalog. So alam ko naman na ang aking mga kababayan dito sa Kabinggitan ay magagaling makaintindi ng Tagalog. So ganyan kami po dito sa Benguet, magagaling. Yan. Okay, so the subject that I'm going to share with you this evening is what to look for a leader. Paano ba tayo pumili o ano ba ang kailangan natin na makita or para sa ating ibubuto na isang magiging leader natin. Now, I believe na tayo mga Kristiyano, we are still part of the Philippines, so hindi po natin masasabi na kami, mga born again kami, Kristiyano kami, wala kaming pakialam dyan. Lalo na lahat tayo ay bumuboto. So, paano po tayo pumili ng ating ibuboto? Sa palagay ko, napakahalaga po ito. And I want to give credit sa aking kaibigan, kapatid na Reverend Timber Bugtong, na sa kanya ko hiniram ang topic na ito. So, shout out po kay Pastor Timber Bugtong. Okay, number one, ano po ba ang maganda na katangian ng isang Pangulo o dapat nating ihalal na magiging Pangulo, national at saka mapalokal? Number one ay dapat isang tao na mayroong tunay na pananampalataya sa Diyos, or one that has genuine faith in God. So that is the number one. Kasi kapag ang ating pipiliin o ihahalal, paupuin na ating magiging leader natin, ay walang pananampalataya sa Diyos, ay wala pong mangyayari sa atin. Maging tayo mga tinatawag na Kristiyano or born again Christians, whatever, tsaka tayo magre-reklamo. So, before anything else, titignan po natin ang isang tao kung ito ay mayroong tunay na pananampalataya sa Diyos. Bakit po?
Ayon sa Hebrews chapter 11, verse 6, tayong mga Kristiyano, alam po natin lahat ito, without faith, it is impossible to please God. Because sa pamumuno ng isang tao, dapat hindi lamang tao ang kanyang piniplease o ang kanyang, tawag nito, yung kanyang, ano yung please, yung na, tawag nito, yung nagugustuhan lang siya ng tao. Or, ano ba yun? Nakalimutan ko, I forgot the word. Yung pleasing, kaaya-aya, yun pala. Yung hindi lamang sa tao na maging kaaya-aya. Ngunit sa Diyos naman ay karumal-dumal. Sorry for that word, okay? So, dapat hindi lamang siya sa tao maging kaaya, higit sa lahat sapagkat kapag ang tao, ang leader natin ay naging kaaya-aya sa Diyos, ang pabor ng Diyos ay sumasa kanya. Siya ang mangunguna at siya ang tutulong sa kanya. Okay, that's number one, faith. It has to be genuine faith. Totoo. Kasi ang daling magsabi ang mga politiko, maka-Diyos, maka-tao. Pero ano ba ang totoo? Do they really have a genuine faith? And another thing, sa Hebrews 11 verse 4, I would like to add to this. Sabi niya, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Sa pamagitan ng pananampalataya, si Abel daw ay naghandog ng excellent, ng isang napakainam na handog sa Diyos. So kapag ang tao may tapat or tunay na pananampalataya, makakapagserbisyo sa atin, sa taong bayan, ng excellent, ng napakainam, unang magandang pamumuno. Yun ang gusto natin. So ang susi diyan ay pananampalataya. At alam po natin sa James chapter 2 verse 17, sabi niya dito, kapag ang pananampalataya walang gawa, baog o patay. So tingnan po natin sa mga ating pinipili na tao. Mayroon ba siyang pananampalataya? Check. Na genuine. Kung wala, sorry po. Pero ito po ay sharing lang. Pero kung sana magkakaabutan tayo, magkakaintindihan tayo, yan sana ang numero 1 na titingnan natin sa kung sinong mamumuno sa atin. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos. At pangalawa, kung may pananampalataya ito sa Diyos, tiyak mayroon siyang takot sa Diyos. Ito po yung napakahalaga. Dahil alam niyo po ang mga tao, mga politiko, mga kumakandidato na karamihan, wala po silang takot sa Diyos. Yun nga, sabi nila, maka-Diyos, maka-tao. Pero may takot ba sila sa Diyos? Yun ang mahalaga na ating dapat makita. Ang tao bang ito ay may takot sa Diyos? Wala, bunganga lang. Sa tao nga, walang takot eh. Hindi sila natatakot sa atin. Tayo ang natatakot sa kanila, lalo na pag nakaupo sila. At kung may mga guns pa yan, may mga nakabaril sa kanyang kapaligiran, matatakot tayo. Dahil yung tao na ating ibinuto o pinaupo sa pamumuno, ay walang takot sa Diyos. So, kaya walang takot din sa tao. Kung ano na lang kakurapkutan ang gagawin, korupsyon, hanggang kasi walang takot sa Diyos. So kapag ang ating ibubuto o pipiliin ay may takot sa Diyos, yan. Napakainam na mamumuno yun. Sabi ni Haring Solomon, sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Ang kabuuan daw ng responsibilidad, ng duty ng tao sa Diyos ay yung matakot sa Kanya. Alam niyo yung takot na sinasabi dito ay hindi yung takot na nanginginig ka o nininirbius ka pag nakikita. Ibig sabihin, respeto. Mayroong paggalang sa Diyos. Kaya kapag ang tao may paggalang sa Diyos, ang ibig sabihin niyan, igagalang ang mga mamamayang Pilipino o mamamayang tao maging sa pinakamababang uri ng tao. I hope nagkakabutan ulit tayo doon. Yun yung pangalawa. At pangatlo po,
ay dapat na ating titignan sa isang tao na mamumuno sa atin ay walang iba kundi yung mayroong pangitain o vision na tinatawag sa English. O mayroong tinatawag na, sabi na dream or panaginip. Yung hindi panaginip na bangungot. Kasi ang masaklap kung panaginip ay bangungot, abay, delikado. Mababangungot tayong lahat. So ang tinutukoy dito ay dapat yung vision. Remember, ang salita ng Diyos sabi niya, for there is no vision kapag walang pangitain, the people perish. Mapapahamak tayo, mapapahamak ang sambayan ng Pilipino kapag ang tao ay walang pangitain, walang vision para sa mga tao. Ay baka ang vision lang niya para lamang sa kanyang sarili, para sa kanyang bulsa, para sa kanyang sariling kapakanan. Dapat ang tunay na mamumuno na mayroong vision ay para sa mga tao, sa kanyang sinasakupan. Para sa kabutihan ng kanyang sinasakupan, hindi para sa kanyang sarili. So yun ang dapat na vision. Alam niyo po siguro, alam ng lahat ang istorya ni Martin Luther King. At ito ay hanggang ngayon, naaalala ito at naging parang bukang bibig or naging isay sa buong mundo. Yung kanyang pananang pangungusap na, I have a dream. Alam po natin, siguro sa inyo na nakakalam ng history, si Martin Luther na isang Black American, siya po yung nag-revolution or nag-lead o nanguna ng revolution or ng pagkikipag anong tawag nito, para po makapantay o makilala ang mga itim na tao sa Amerika. Yan po ay dahil sa dream or vision ni Martin Luther King. So yan po ang nagagawa ng vision, ng dream ng isang taong tunay na mamumuno. Yung meron siyang vision o damdamin para sa kapakanan ng kanyang mga tao, hindi lamang sa kanyang sarili. At pang-apat, ito napakahalaga din ito. Isang tao na marunong magpahalaga ng pamilya. Kasi sabi ng Biblia, kapag ang isang tao hindi marunong, sa 1 Timothy chapter 3 verse 5, sabi ni Apostol Pablo, kapag ang isang tao hindi marunong pamunuan ang kanyang pamilya, paano niya pamumunuan ang mga tao ng Diyos? So kapag ang tao na mamumuno sa atin, ni pamilya niya, hindi niya alam ayusin, yun nga, makatao, makadiyos. Ang tanong, makapamilya kaya yan? Kasi kapag makapamilya yan, tiyak, makatao yan. So, number one ang pamilya. Hindi na ako magsasalita. Alam niyo ang ibig kong sabihin. Kapag ang namumuno, walang pagpapahalaga sa pamilya, wala siyang pakialam kung mawawarak ang kanyang pamilya. Ganun yun. Gagawa siya ng masama. Ay, mahirap lang magsalita mga kapatid, mga kaibigan. But I know a lot of people who call themselves a leader. Ay siyempre, politika lang naman, yan ang sinasabi. But we are talking leadership here. Pinag-uusapan po natin. Okay, so, ayan. Nababasa natin po dyan sa ating PowerPoint. I'm very sure you know about it. You know, you can read it. One who put high value, mataas na pagpapahalaga ng pamilya. Marunong magpahalaga ng pamilya. Ang problema, kapag ang isang tao walang pamilya, yun, hindi niya alam mag-rule o mamuno sa kanyang pamilya. Napakasimple lamang yun. So, napakahalaga po ang pamilya. And then susunod, panglima, I believe,
ay yung isang tao na mayroong integridad. One who value integrity. Sa Tagalog, may paninindigan. Kaya kagaya ni David, sabi niya, and David shepherded them with integrity of heart. Namuno si David, Haring David, ng maraming taon, ng may paninindigan. Higit sa lahat, dahil may takot nga sa Diyos, kaya siya ay mayroong paninindigan. Yan po sa Psalms chapter 78, nababasa niyo yan. Ganyan po ang tunay na leader, yung may paninindigan. Hindi basta-basta nasusuhulan. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi nadadala sa pera-pera lang. Or hindi sa pera-pera ginagamit ang kanilang mga pera para lamang ibuto sila ng tao. Tiyak ko sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, kapag ganyan ang tao, kung pera-pera lang, nako, delikado po tayo. Delikado ang bansang Pilipinas. Delikado ang ating mga kabuhayan. Delikado ang ating kalalagayan. Kung pera-pera lang. Remember ang sabi ng salita ng Diyos, the love of money is the root of all evil. Kaya mahirap pag pera-pera lang ang usapan. I guarantee you, hindi maganda yan. So, integrity, it's very important. Integrity, paninindigan ng isang leader. Hindi basta-basta nadadala ng anong sistema o sabi-sabi ng tao, sul-sul o ano. Ayan. Hindi kayang hudasin ang kanyang sinasakupan. Hindi kayang hudasin ang mamamayang Pilipino. And number 6, one who has the ability to lead. Napakahalaga din ito. Yung mayroong kakayahan talaga na leader. Yung talagang leader. Alam po natin kung ano ang ibig sabihin ng leader. Panguna o namumuno. Na ibig sabihin, kapag siya ay namumuno, he is going to lead also by example. Na sa kanya mismo, sabi nga ng Biblia ng ating Panginoon Kristo sa mga Parisiyo, sabi niya, ipinapapasan ninyo ang mga mabibigat sa mga tao, pero kayo mismo, sabi niya, ayaw ninyong hipuin man lang. Yun. So, ang tao, ang isang tunay naman na leader ay dapat siya mismo ay kakitaan ng good example. Sabi nga ng kasabihan, a good leader is a good follower. Kaya sabi ni Apostol Pablo, follow me as I follow Christ. Kasi meron siyang meron siyang pattern. A good leader also recognize a leader. So si Paul, nire-recognize niya ang kanyang leader, walang iba si Kristo. So, ang magandang leader, i-recognize din ang kanyang mga kasamahan na leader. Makikilala niya o kikilalanin niya ang mga leader na kasama. I-respeto niya. Bibigyan din niya ng halaga. Hindi porke siya ay leader o siya ang presidente ay wala na siyang pakialam sa mayor o sa tanod. Kailangan respetuhin din niya. So that is a good leader. Kailangan na maganda ang kanyang pamumuno. Yung tunay na leader. At sabi niya dito, maganda itong talatang ito eh. With his skillful hands, he lead them. Sa Psalms chapter 78, verse 72. Skillful hands, he lead them. Skillful. Alam niyo po, ganito yan. It's just like me. I am a leader of my church. I am a leader in the ministry that God gave me. But you know what? God gave me that skill. God gave me already the talent. Sabi nga ng iba, yung iba daw, mahilig mag-gitara. Pero yung gitara walang hilig sa kanila. Mahilig kumanta, pero yung kanta walang hilig sa kanila. Bakit? Kasi hindi yun po ang ibinigay sa kanila na talento o skill or talent. Maaring iba. So, isa sa isang leader, ito napakahalaga nating makita. Yung mayroon siyang talent, mayroon siyang ability
na talagang itinalaga siya ng Diyos na magiging leader. At kapag talagang itinalaga siya ng Diyos, magiging mainam ang, ang kahihinatnan ng isang bansa o isang bayan o probinsya. Sigurado yan. Hindi nang susunod, sabi niya dito, pampito ba yan? One who pursue excellence. Dapat ang isang tunay na leader, makita sana natin sa isang tunay na leader, bago man lang dumating yung pagpipili o pag-eleksyon, tingnan natin, kapag ang isang taong ito ay mayroong tinatawag na aim or goal or sabi nga ni Paul, excel on your gifts, excel on your talents. Yung meron siyang gustong, hindi lang siya, kaya nailagay ko dito, hindi siya mediocre. Hindi siya nakaplato. He always look for resources. He always look for alternate. Talagang dahil sa kanyang burden or desire or vision sa kanyang mga mamamayan, sa kanyang sinasakupan, ay meron siyang desire na gumawa pa ng mas higit pa. Hindi yung naka-stagnant lang. He wants, if a good leader is a person that will pursue excellency. Hindi siya mediocrity. Alam niyo ba yung salitang mediocre? Yung bang kontento sa tama na yan, yung okay lang yan. Medyo-medyo. Sa Tagalog, Ilocano, Kankanai, medyo. Sa umi nga, kalita ko ay Kankanai, ay kakailan, wayat. Adita ko kuman man patinggasin, wayat. Kundi yun pong excellent. Everybody, because you are a leader in your own place, in your position. Sino ka man kapatid? Meron kang bahagi sa gobyerno o sa church, pursue excellence. Because that is one quality of a good leader. Okay. And then last, but not the least, one who has the good moral. Hindi, kaya sabi ko not the least sapagkat hanggang dito na lamang tayo. Pero maraming pa mga bagay. Pero I just want to share some of you these things na yun, nakuha ko rin ito sa aking kaibigan na Reverend Timbor Bugtong. And I like it. Kaya gusto kong may share din sa inyo. One who has a good moral. Napakahalaga po ito. Alam niyo, sabi ni Paul kay Timothy, being a youth, simula pa lamang sa mga kabataan, sabi niya kay Timothy, let no man despise the youth. Huwag sanang hamakin ninuman or hiyain ninuman ang iyong kabataan. So maging sa mga kabataan, if you are a leader, youth leader, sa ngayon, ang daming mga bata na kumakandidato o tumatakbo sa posisyon na magagaling, magaganda. But, it's very important to have this good moral. Dahil sabi niya doon, in words, in conversation. Yung salitang conversation po doon, ay yun yung pag-uugali. Yun yung manner of life. O pag-uugali o pag-iisip ng tao. So dapat mayroong magandang pag-iisip, may magandang attitude, may magandang character, marunong rumispito, marunong gumalang, hindi porke nasa siya ay nasa position siya, hindi na siya marunong gumalang sa mga matatanda, hindi na siya marunong gumalang sa mga kababayan, sa mga mabababang tao, na nakalimutan niya na yung mga taong ito ay sila ang nagbumuto sa kanila. Kung wala itong mga taong ito na hinahamak, wala siya sa posisyon eh. Sana makita nila yan. Makita rin natin yan. Kung wala ang mga tao na hinahamak mo, hinahamak ng leader na ito, wala sila sa posisyon. So dapat gumalang sila. So yun ang isang kailangan natin makita sa isang taong gusto nating mamuno sa atin, sa gobyerno, o maging sa ating mga kapilya o sa ating anumang organisasyon.
ay applicable ang lahat ng mga bagay na ito. So yun. Sabi dito, panghuli, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Gayahin ninyo ang kanilang pananambahan. Kasi magiging role model sila. Yun ang magiging magandang leader. Yung gustong gayahin ng mga ibang tao. Sa kabutihan, of course sa kabutihan, hindi hindi sa kasamaan. Kasi minsan ganun. Kung hindi maganda, yung hindi maganda, ito lang ginagaya. Pero ang gusto natin dito, kung ano yung maganda, yun ang gayahin. So kapag ang isang leader ay maganda, ang mga susunod din na gustong maging leader, yun ang kanilang magiging example. Magiging halimbawa. Sabi nga ng iba, idol. Yun yung gusto nilang gayahin. Kasi maganda ang kanilang pamumuno. So ang taong nagmamalasakit na gustong mamuno, tignan po natin mga kaibigan, mga kababayan, kakailyan, dito'y Kabinggitan, dito, na taga-Benguet po kami, but I reside here in Baguio City. And Baguio City is a part of Benguet Province. So I would like to share these words to all my kababayan, kakailyak ay Ibinguet, mga kababayan sa Manila, Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. Sana magkaroon ng puwang ang sharing na ito sa bawat isang mamamayang Pilipino. Pwede rin yung i-share yan. Ibahagi ninyo sa inyong mga Facebook page, sa inyong Facebook group, yung sa mga group chat ninyo, sa YouTube channel ninyo. I'm giving you the authority, the permission to share this sharing, gospel sharing. I always believe in the Bible principle. Remember that. Bible principle, God's principles. Kapag ito, kayang sabi, seek ye first the kingdom of God. What is the kingdom of God? The will of God, the principles of God. Kapag ang namumuno ay namumuno sa pamagitan ng mga principles ng salita ng Diyos, magiging maganda ang kanyang pamumuno, pagpapalain ng Diyos ang taong ito, pagpapalain ng Diyos ang bansa, pagpapalain ng Diyos ang kanyang bayan. Salamat, pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon, at nais kong manalangin tayo ng kaunting panalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na binigyan mo po kami ng pagkakataon na mabigkas o masalaysay ang mga bagay na ito. At wala po akong isang bagay na tanging hangarin sa bagay na ito, kundi sa munting ministry na ibinigay mong ito sa amin, sa akin, sa iyong abang lingkod, ay nawa po, ay makatulong ako, makatulong ang mga salita mong ito sa mga nangangailangan. Higit sa lahat sa aking mga kababayan, kakailyak ay Ibinguet, kakailyak nga taga Ilocos region, sa mga Katagalugan, and even far beyond, outside our country. So ito po yung aking dalangin, ito po yung burden or desire ng aking puso. At sana po, Panginoong Diyos, kasihan mo po, hayaan mo pong ito ay magkaroon ng puwang na marinig ng bawat mamamayang Pilipino, maging sa ibang bansa. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Pagpalain ko ng lahat ng ating Panginoon.